So, kitang-kita na 'no, yung, sobrang tatapang 'no ng mga representative ng Chinese Communist Party 'no, sa atin. So, actually merong apat na dahilan 'no, na nakikita ko kung bakit, gano'n sila kaagresibo. Hindi lamang 'no sa West Philippine Sea na kung saan 'no, ginagamit nilang maigi yung tinatawag na gray zones, ah, upang sa gano'n ay, mapanatili nila 'no yung kanilang maritime militia at, kanilang mga sandatahan diyaan at, makapagtayo 'no, sa atin ng mga isla sa atin mismong teritoryo. So, hindi pa sila nakuntento diyan 'no, parang pinasok na rin nila yung politika natin sa Maynila, hmm. So, bakit ba gano'n kaagresibo 'no, itong mga ito? So, unang-una, napakarami nilang trolls, mga bayaran, hmm. Kung papansinin ninyo sa social media, bumabaha ng mga trolls diyan. At, ipinagtatanggol nila 'no, yung, mga aksyon, mga naratibo ng China, ng Chinese Communist Party. At, yung pangalawa, siyempre diyan mismo sa Senado, siyam na senador 'no, ang, tahasan na dumidepensa o pinagtatanggol yung, Chinese Communist Party at kanilang mga actions 'no, sa laban sa ating mga, mismong opisyal, mga ibang senador. Ang kaibahan niyan dito sa Japan 'no, nung, si Prime Minister Takaichi nagsabi 'no, na kung magkakaroon ng, digmaan 'no, sa pagitan ng China at ng Taiwan, eh, tahasang makikialam 'no, ang, Japan, ah, pabor 'no, doon sa bansang Taiwan. So, hindi ito kinondena 'no, ng mga insiders ng Japan o mismong sa Japanese government. They are united, hindi sila nagkanya-kanya. Walang, Japanese trolls 'no, na kumondena, sa sinabi ni Prime Minister Takaichi. At, 'yun ang pagkakaiba sa'tin, malaking pagkakaiba. Mismong, sa loob mismo ng gobyerno natin, diyan mismo sa lehislatura, eh, nakikita natin 'no, na imbes na maging united 'no, ah, sa pagbibigay ng mensahe laban sa, mga sinasabi o mga tinuturan ng, representative ng Chinese Communist Party, eh, dinidepensahan pa ng ilang senador. At, kitang-kita naman natin 'no, kung sino-sino mga senador ang tahasan kung ipagtanggol itong, mga representative 'no, ng Chinese Communist Party at kanilang mga naratibo at kanilang mga mensahe. So, ang pangatlo is of course, halatang-halata naman 'no, is yung direktang kaugnayan ng China o Chinese Communist Party sa mga Duterte. Eh, hindi naman natin maikakaila 'no, na itong mga Duterte, prominent pa rin ito pagdating sa politika, lalong-lalo na si Sara Duterte. They are Chinese Communist Party's strong ally 'no, sa bansa natin. So, hindi naman nila dini-deny 'yan. Ito nga si Sara, eh, 'di ba? Natuloy ngang vice president, pero ni isang beses hindi man lang niya nakondena yung, bullying at aggression na ginagawa ng China o ng Chinese Communist Party diyan sa atin sa West Philippine Sea. Ah, Kahit na may mga nasaktan pa na mga kababayan niya 'no, kababayan natin, mga fishermen, eh, hindi man lang niya, nagawang makondena kahit minsan. So, given na 'yan. And of course, yung Chinese Communist Party, alam nila 'no, na malakas pa rin pagdating sa politika itong pamilya na ito. At ang pang-apat sa nakikita ko, which is of course, we cannot directly say 'no, na isa sila sa mga dahilan kung bakit napakalakas ng loob ng, mga representative ng Chinese Communist Party to bully us, to involve in our politics 'no, is, itong, Korte Suprema. Hindi naman natin sinasabi na directly, dahilan sila 'no.
Kaya malakas ang loob ng representative, no, o mga representative ng Chinese Communist Party. Pero tingnan natin, you just connect the dots, okay? Karamihan sa mga yan, if not all, ay appointed ni Digong. At si Digong, strong ally yan, no, ng Chinese Communist Party. Sinasabi nga nila, tuta raw ng China. Now, if they were appointed by Digong, so may tatanong mo, no? Kanino ba yung loyalty nila? So sa atin, no, alam naman natin sa politika sa Pilipinas kung sino ang nag-appoint sa isang sa posisyon, no, sa isang tao o sa mga tao is of course hindi na maikakaila, no, yung loyalty ng mga yan doon sa nag-appoint. So yon. Well, hindi maganda, no, yung nangyayari na pinipenetrate nila ng Chinese Communist Party yung politika natin. At tasok dulang binubuli, no, pati mga officials natin. Directly, hindi lamang tayo binubuli dyan sa West Philippine Sea, yung mga kababayan natin dyan, kundi pati na rin ang ating mga opisyales, which is very, very wrong.